Hi mga sis! Happy Friday! Oh, bagong ligo si Rosana. Color green naman na t-shirt na sa loob. Before is color blue. Kaso lang, hindi pa nag-color ng buhok. At least bagong ligo, di ba? May magagalit na naman sa akin nito. May magmukhang kabayo na naman. Galit na galit. Parang, kainin ka pag bagong ligo ka nakatingin. Alam niyo na yun ang aking partner. Galit na galit yun siya pag bagong ligo ako. Kasi hindi pa naka-score na ligo na ako. Tapos hindi ko na pa-score rin 1 linggo ulit. 'Di ba? Mag-lotion tayo para yung ating mga balat hindi maging kaliskis. Alam niyo yung takot na takot sa lotion? Si Sammy. Saka si Bilal. Ipakita ko sa inyo yung mga balat nila. Parang ganito, makikita niyo sa video ito. Ganito yung paa nila at mga kamay nila. Kaso natatakpan lang ng mga jacket. Ganito yung ano nila, yung paa nila at saka dito yung kamay. Takot at takot. Minsan si Bilal, mag-lotion ka Bilal, parang awa mo na. Para kang ano. Pati yung tenga para hindi mamuti. Kapag taglamig talaga, no? Shout out sa aking mga background. Rinig yung mga ibon. Dahil mga single dyan, isip-isip mo na before mag-ano ha. Before magkasal-kasal. Kapag mayaman kayo, wag na kayong magpakasal sa ano, mahirap na Pakistani kasi hindi nyo kakayanin dito sa bukid. Diyan yung mga hoy kayo dun sa taas ng bukid na maraming ahas, maraming kubra. Pero pagkagatin kayo dito ng ahas, hindi naman kayo mamatay kaagad. Kasi madala pa sa ospital. Bilib na bilib nga ako dito. Wala ka, nakagat yan ng ahas eh. Hindi pa namatay, nabuhay. Eh, di ba sa atin iba Pilipino? Ano talaga? Parang on the spot na parang 5 minuto lang. Bawian na agad ng buhay. Dito dahil hindi. Tapang mga tao dito eh. Pati dugo ang tapang. Medyo sa natin kasi para hindi magbitak-bitak ang aking anong paa. Kasi alam niyo na, diabetic. Pag mahirap ka, you know how to care yourself, diba? Butas pala yung aking damit. Uy. Kailangan pang tahiin. Pag ganitong damit, di na pinaplansya. Pag na lang. Tapos, pag bagong ligo ka, day. Inom tayo ng luy aday sa labat na pinakuluan, day. Kay, pag di ka minom, day, lagnat, abutin mo, day. Hindi makalabas yung panuhot. Alam nyo, dito sa mga pack wipes, Pakistani wipe, inom kayo ng boiled nilagang ginger tea kasi pag uminom kayo, napakaganda. Ang lakas yung umutot. Pero ano sa kumakain ha.
ang lakas makautot, tapos lakas maka-digest sa pagkain. Ang ating topic is about sa my latest video. About sa walang tumatabi kay Elias. Hindi naman sa as in, nananampal, hindi. Gumaganon lang yung kamay niya pagtulog, oh. Malakas, gumaganon lang siya, bigla. Tulog siya ha, tapos bigla. Gumaganon talaga, tumataas talaga yung kamay niya. Gumaganon, oh. Ganon din sa paa niya, tumataas din yung paa niya. Tapos ganyan, pabigla. Kaya ikaw tulog, madidistract ka. Marami ako nabasa sa comments na from USA, may binibigay silang ganito, ganyan. Clomazepam ba yun? Marami kasing gamot si Elias iniinom. Si Elias kasi yung tao na marunong magdoktor-doktor sa sarili. Kapag may gas yung tiyan niya, iinom siya ng para sa gas, ganito. Tanong lang siya, meron kasi kami dito, yung doktor na tawag nila is nurse. Dito is doktor na sa kanila, dito sa bukid. Ang doktor talaga is malayo sa bayan. Grabe ka pa na 1 oras sa sakyan. Siyempre, gasolina mo, 3,000. Pag sasakyan, pag motor, 1,000. So, dito ka na lang talaga magtiis-tiis ka dito sa mga nurse. Sus ko, ang daming binibigay ng gamot. Alam mo yung table ko, round table sa kitchen, 1/4 nun puro gamot ni Elias. Oo. Tapos kami dito ang tagabili. Lahat ng kapitbahay, pag sumakit yung tiyan, sumakit yung ngipin, sa amin tumatakbo. Kay Elias tumatakbo. Manghingi ng gamot. Sabi ko, ano ba yan? Tayo na nga yung walang pambili. Tayo pa yung takbuhan, no? Kaya marami akong nababasa, guys, sa ngayon, nagtitake na yan siya ng ng vitamins, kasi alam niyo dati hindi siya nagba-vitamins, tapos sa doktor yan siya, niresetahan siya ng vitamin B12, B6 to B12. Same kami ni Elias ng vitamin B6 to B12. Kasi pag hindi ako nag-vitamins, para bang nanghihina ka, tapos yung mga nerves mo, lalo na sa paa, parang gumaganon-ganon, oh. Kasi diabetic ako, ganun daw yung pag diabetic. So yun, nagba-vitamins ako. Tapos may nabasa ako sa comments, kailangan niya mag-vitamins. Yes, nagba-vitamins siya. Tapos nung nag-vitamins siya, naging lessen yung naging konti yung pagganyan niya. Pero gumaganyan pa rin siya. Dati talagang hindi siya vitamins, parang every seconds. Ngayon parang sabihin ko every minute na. Dati ang bilis. Tapos oo, ganyan. Marami akong nababasa sa comments talaga na ganito, ganyan. Nocturnal syndrome ba yun? Yun ang ganun from salamat sa inyong comments, ganyan. Normal pala yun sa ay, may nabasa ko sa comment kasi si Elias is heart patient, nagbablock yung ugat niya. Heart blockage patient sa Elias. So, alam nyo, yung biopsy at saka ano bang tawag ng isa? Pina-request kay Elias yan sa doktor niya dati, hindi niya ginagawa. Yung ba yung lagyan ng kamera ang loob ng tiyan? Anong tawag nun? Biopsy ba yun? Pina-biopsy. Biopsy? Angioplasty. Iba pala yung biopsy kaysa breast cancer pala yun, yung magkuha ng laman. Angioplasty, mahal yun eh. Dito sa amin, nagkakahalaga ng mga 400,000 or mga ganyan. Mga
less than kalahating milyon dito sa pera nila. Hindi na ganyan si Ilya, siguro natakot sa presyo. Dami kong balakubak. Tapos yung mga mayayaman namin dito, nagpapaganyan sila. Meron dito na 2, 3 start sa yung bang wire na pampabukas sa ugat sa loob. Nilalagay yung mga mayayaman dito sa amin, nagpapa-opera, nagpapaganyan. Tapos nagtaka siya, bakit yung best friend niya mismo, bakit merong start now naman, tapos bakit daw na-stroke ulit? Ibig sabihin nila dito, pag nagpapaganyan daw ka, nagpapa-opera sa heart mo, pinubukas yung nilalagyan ng stent ba yun? Start or stent? Something ganyan, di ko ma-perfect. Tapos, hindi ka daw ma-stroke kasi nabuksan na daw yung bara ng ugat mo. Nagtaka siya, bakit yung best friend niya, 2 beses na nagpapakabit ng start, na-stroke pa rin. So, yun ang inaano niya na hindi na lang siya magpapalagay kasi useless. Ang niya, hindi lang siya kumakain ng beef. Yung, sorry ha, may asan. Pero yung beef na yung beef na diba pag hinayaan mo dyan ng konti, natutulog yung niya, mantika, ang tagal, ang tigas na. Yun yung hindi pinapakain sa kanya ng doktor. Pero yung pagkain nila, oily everyday 3 times a day. Yun yung pagkain nila dito na bawal naman talaga daw yung oily. Kapag nagluluto ako, galit na galit yun siya kasi ma-oil daw ako pag mantika daw ako pag nagluluto. Ako lang yung niyaw-yawan niya. So, sa kabila, sa sister niya, pag nanghihingi siya, ang mantika lumulutang sa plato. Hindi siya nagyayaw-yaw. Sabi ko sa kanya, ayan ang hiningi mo, Mas mas ma-oily pa yung magluto sa akin. Yan ba sinasabi mo? Tinatapon niya yung oil sa sink, ganyan. Di walang problema, tapon natin yung oil. Bakit ako magyayaw-yaw kapag maraming oil sa ako pag nagluluto ako? Sabi kong ganyan. Basta, iba na ugali ng aking partner ngayon. Pag tumatanda talaga lalong maganyan. Si Elias, napansin ko ngayon, parang hindi ko na kaya na parang narinig nyo yung mosque namin malapit. Si Sami ang naganon, tingnan nyo. Tapos ng school nila,
Mga 2 o'clock uwi yan sila. Mga 1 oras kain, pahinga nila, bihis sila, tapos punta na naman sila sa school. Ganyan na naman yung pag-aaralan nila hanggang alas 4 na ba? O 3:45. Ganyan yung pag-aaralan nila ang Islam. So ayun na guys, balik tayo sa topic natin. Yung partner ko habang tumatanda ito, lagi lalong nagdadaldal na hindi ko na maintindihan, na lalong sumisigaw, pasigaw-sigaw. Isang beses, sabi ko sa kanya, nag-away kami. Alam mo, hindi ko na naintindihan yung pagsasama natin, maghihiwalay na tayo. Kumuha ka ng papel doon sa sa mosque, mag-ano na tayo, magpermahan na. Sabi kong ganyan, magpermahan na tayong dalawa. Ayoko na. Alam mo dati, nagbago ka na talaga ngayong tumatanda ka. Lagi mo na akong sinisigawan, para bang wala na akong kwenta dito sa bahay. Bakit? Sino ba ako? Ako yung gumagawa ng paraan na para mabuhay tayo. Akong gumagawa lahat-lahat ng bagay. Sabi ko sa kanya talaga, yung ano namin kasi andiyan, medyo malayo yung mosque sa amin. Andyan yung ginagawa mo ng lahat, pero may daldal pa rin. Yung nagluto ka tapos hindi magustuhan yung lasa, yung may daldal pa rin. Okay lang sana, sabi ko sa kanya sa dati na, kung ano man yung niluto ko, kainin mo. Kasi hindi ka na mamamatay, hindi ka man nilalason eh. At least I'd try my best na talagang yung nakikisama ako sa inyo dito, ganito, ganyan. Kahit ang hirap ng buhay, hindi ako nagrereklamo sa'yo, ganito, ganyan. Akong gumawa ng paraan. Kaya, kunting lang, appreciate if, kung ayaw mo yung ginagawa ko, syempre lang, maghiwalay ng maayos. Hindi yung sigaw-sigawan mo lang ako dito sa bahay. Para ba kung sino ba ako dito? Maid mo lang ba ako dito sa bahay? Sabi ko sa kanya ganyan. Kasi, sila kasi ganyan daw. Ganyan sila mag-act sa asawa nilang nga ganyan dito sa lahat ng mga kalalaki dito makikita ko sa ganyan sa mga asawa nila. Sabi ko, hindi ganyan, nagbago ka na ng gusto, ayoko na ng ganito, maghiwalay tayo, sabi kong ganyan. Sabi ko, ayoko ng ganito, sigaw-sigawan mo lang ako. Maghapon ako nagtrabaho dito sa bahay, inaabangan ko yung oras, nagmamasa ng harina, naggagawa ng ganito, ganyan. Lahat ako gumagawa dito. Tapos, saan ka galing? Sabi ko sa kanya, wala ka namang inaabot sa akin na ganito, ganyan na. Bang yung pagod ka, tapos, pag kunting lang, yaw-yawan ka, hindi ba yung kunting, okay lang yung, may reklamo na, ay ganito, hindi ganitong lasa, ganito, ganyan. Bakit mo ganito? Hindi yung pasigaw ka pa na mas malakas pa yung busis mo sa tumatahol na aso. Ayoko nang ganun. Sabi ko, sino ba ako dito? Parang hindi na to maganda Nagtagal na tayo na hindi na natin maganda ang pagsasama natin. Tama na, sabi ko sa kanya. Hiwalay, bakit? Hindi ako natatakot kung maghiwalay. Sabi ko sa kanya, sigaw-sigawan, kung makasigaw ka, para akong bata Sabi ko sa kanya. Ako guys, ganyan yung status namin ngayon, yung lagi na lang akong sinisigawan. Lagi lang, nagpe-pray lang ako, sige, sigaw ka lang, sige. Sigaw ka, pero ako tahimik lang ako, hindi ko siya pinapansin. Bahala ka dyan, mag-yayaw-yaw ka. Tinalikuran ko siya sa kusina. Part naman talaga niya sa kusina, party niya talaga yan. Diyan siya naupo lagi. Kumakain, saka may TV ako sa kusina doon talaga siya. Talagang bumibili ako ng isa pang TV para lang sa mga bata doon sa room namin. Tapos kami, mga girls, sa loob kami ng kwarto, si Mayra at ako, si Samis, ilas doon yan sa sa kusina. Tapos papasok lang yan sila pag natutulog, or papasok lang siya pag may kailangan, ganyan. Sabi ko talaga, hindi na maganda tong natin, pagsasama. Maghiwalay tayo na maganda. Permahan tayo, hindi ako, kahit bukas na bukas, uuwi ako, bigyan mo ako ng ticket, uwi ako. Sabi kong ganun. Papiliin natin yung mga bata kung saan sila sasama. Huwag mo i-brainwash, sabi ko sa kanya. Nasa kanila na kung saan sila gustong sumama. Kasi sabi ko, paglaki nila kung saan sila gustong sumama, hahanapin nila kung sino tatay at nanay nila. Sabi kong ganyan.
Ano ba yung nakakabagot ba yung ano? Ginawa mo na ang lahat-lahat tapos halos mamalimos ka na nga sa lahat ng tao tapos hindi pa rin na-appreciate yung ginagawa mo. Ikaw na nag-provide sa lahat-lahat, hindi pa rin na-appreciate yung ginagawa mo sa partner mo. Yun. Yun ba yung mag-ano lang mo eh. Simple lang naman akong tao. Ano yung magkaintindihan lang ba? Wag mo akong sigaw-sigawan kasi hindi mo naman ako sinisweldohan para ganito, ganyanin lang ako eh. Hindi naman ako katulong na, uy, gawin mo to, gawin mo ganyan gawin mo. Hindi. Sabi ko sa kanya, pag ayaw mo, hindi ako mamilit sa'yo. Don't force yourself. Sabi ko sa kanya, wag mong pilitin yung sarili mo sa akin or ako hindi ko pipilitin yung sarili ko sa'yo. Napakasimple lang. Sabi ko sa kanya. Ilang beses talaga nangyari sa amin to yung ako mismo nag-aalok ng hiwalayan. Hindi ako natatakot na maghiwalay ganito ganyan. Malaki na yung mga anak ko, alam nila kung sinong nanay, sinong tatay. Alam na nila yun. Alam niyo ba guys, na-open ko na lahat sa inyo, lahat ng problema ko. Kasi wala naman akong kausap dito. Yung cellphone ko lang. Doon ko na rin na ilalabas yung what is inside. Kasi pag nailabas mo talaga, para bang free ka na. Para bang yung stress mo nawawala. Yung nagtatanong, Rosana, nagme-message sa akin, I strongly believe you, I strongly salute to you. Bakit? Napakatapang mong tao. Sabi ko, hindi naman. Siguro, nakakaya ko lang yung hirap ng buhay dito kasi laki ako sa hirap ng buhay eh. Yun lang sagot ko. Nakayanan ko kasi dati pinanganak ako at saka lumaki akong walang-wala talaga yung nag-harvest kami ng mais. Tapos pagdating dito sa Pakistan, foreigner ang asawa, nag-harvest pa rin ng mais. Naranasan pa rin ng mga anak ko, nag-harvest ng mais, harvest ng palay. So, ganun pa rin. Nangangahoy sa bukid, i-give ka ng tubig, wag walang tubig, walang kuryente. Naranasan pa rin ng anak ko yung yung naranasan ko. Na sana pag nag-asawa tayo, yung wish natin isa ito, 'di ba? Kung ano yung naranasan mong hirap as a mother, ayaw na ayaw mong iparanas sa mga anak mo. Pray ko yan, pero naranasan pa rin ng mga anak ko eh. Oo. So, no choice. Maybe in the third generation sa buhay nila, mag-asawa sila, hindi maranasan ng mga anak nila ang naranasan din nila. 'Di ba? So, yun. Wala na ako na itago talaga dito sa sa buhay ko, talaga na i-share ko na sa inyong lahat. Kumakapit lang ako ngayon sa patalim kasi parang tagilid na yung pagsasama namin. Maganda lang yung mood ng partner ko kapag maka-escort to eh. Kapag maka-iyo to, maganda ng mood nito. Doon ko siya makakausap ng hindi pa sigaw. Kapag maka-escort to, gandang mood nito. Kapag hindi to maka-escort, ganun to makatingin sa'yo. Ganin niya siya. Para kang kakainin yan. Ano naman kayo nakain ito? Sabi ganyan. Oo. Lalo na pag may makausap kang lalaki. Naku, hindi ka kakausapin yan, day. Kahit na boy dito ng kapitbahay, wag kang kumausap ng Rosana kasi na-experience mo na. Parang sasapakin na parang kakainin. Kaya experience ko na tayong hindi ako makausap ng mga lalaki dito, kahit boy or kahit May exercise ako dito sa gabi dito, maglalakad ako, syempre madilim. Meron akong flashlight na battery kasi may ahas sa daan. Lagi ko nakikita. Aakyat din siya dito sa third floor. Titingnan niya ako, baka may kausap akong lalaki. Ganun yan siya magmamasid, sabi ko. Hindi ako sinasamahan dito, maglalakad, pero nagmamasid, parang nagmamasid lang ng kawatan na. Sabi ko talaga, ang utak talaga, ang taba talaga ng utak ng mga mga hinayupak. Sabi ko ganyan, ang galing mag-isip pag mga ganyang bagay, no? Pero pag about sa sa future, hindi ko yun ang gusto ko sa buhay. Yun bang yung makasama mo sa buhay na mag-uusap na, ay, alam mo,
asawa, one day, ganito, ganyan ang anak natin. Ganito, no, never namin yan napag-usapan mag-asawa. Ako yung nag-open sa kanya na ganito, ganyan. Basta yung asawa ko parang bata, parang ako yung nagdala sa lahat ng bagay. Yun. Ang kapit ko na lang is sa taas akong kumakapit. Gabi-gabi nagdadasal ako na, Lord God, hanggang kailan ba ganito yung buhay ko? Hindi ako nagreklamo sa mahirap, sanay ako dyan. Pero yung ganitong partner na binigay mo sa akin, kung hindi mo man sana baguhin mo na lang yung isip niya. Sabi kong ganun. Sana baguhin mo yung isip niya na respetuhin ako, wag akong sigaw-sigawan, ganito, ganyan. Kahit andan yung mga kapatid niya, the way he talk, ganyan, para bang wala nang respeto sa akin. Iba kasi tayo mga Pilipino pag sinisigawan tayo, para bang natiklop tayo agad. Para bang nahihiya tayo. Sila dito sanay yung mga asawa nila sumisigaw-sigaw sa mga asawa nila. Dito. Iba tayo mga Pilipino. Kailangan fair lang, walang gumaganyan. Sila dito ang lalaki gumaganyan talaga, ang babae na sa baba. Ayoko nang ganun. Okay lang ganunin mo ako. Kung nasa labas ka, pag uwi mo, pagod na pagod ka, nagtatrabaho ka. Hindi para kung basta masasabi ko, I did my best very very well, 101% dito as asawa, as mga ina ng mga anak ko. I did my very best talaga. Na dasal ko, habaan pa yung tali ng buhay ko ng pasensya talaga yung dasal ko na yun. Wala I don't know what life God give me next chapter of my life is 2025. Sana mabago ang life ko, diba? May plano naman ng Diyos, hindi naman nasa ilalim ka palagi, hindi naman yung nasa ibabaw ngayon, nasa ibabaw ka palagi, diba? Pray ko lang talaga, God give me strength every day. Yung sakit ko, hindi ko na iniisip-isip yan ganyan. Pag sumama yung pakiramdam ko, dasal lang. Pero pag si Elias magkasakit, negative agad yung nasa bunganga niya, sabihin niya agad sa akin, ganyan gusto mo mamamatay ako. Bahala ka kung anong sasabihin mo, ganyan lagi ang iniisip mo. Kung ganyan ang iniisip mo, mamatay ka ngayon din. Ano ba yung nagkasakit ka na tapos ang dami yung pang sasabihin? Alam niyo dito guys, yung mga doktor namin din dito, pag magpa-check up ka, diba sa sugar natin is is 100 or 90 lang ang normal. Dito sa bukid namin, pag magpa-doktor ka, pa-check up ka, ako may diabetic naman talaga ako. Tapos pag check ng doktor, nasa I think napa-check up ako dati, nasa 220 yung dugo ko, blood sugar ko. Siyempre mataas na yun, diba? Sinabihan ako ng doktor, no problem, that's normal daw rin 220 na sugar. Sabi ko ang sarap naman magpa-check up dito. Tapos pag sa Pilipinas ka, pag sabihin 200, very high na yung sugar mo, agad-agad ganito ganyan.
Napakabilis lang nila dito mag-intindi to understand everything. Pagdating sa doktor ha, resita agad, ang daming mga resita, daming mga buti-buti. Kasi napakamura ang mga gamot dito, mga sis, isang bote, mga ganyan mga, mga bata. 150, 140. Dati nga nasa 80 lang yan eh. Ngayon tumaas na. 150, 200, ganyan. Tumaas na dati. Ngayon, dati nasa lang yan. Nasa 100, less than 100. Tapos na ako magyaw-yaw. May video na ako. Si Elias andun ngayon sa kalsada. Puntahan natin siya kasi yun siya eh, sabihin agad niya andun ako sa kalsada, pagod na pagod ako ngayon. Kala siguro pa-iskurin ko yan siya pagdating sa gabi. Sabi ko, pa-iskurin pa kita. Sa isip-isip ko, gusto mo mahumatay, magpahinga ka oy. Gusto pang umiscore kahit pagod na nga siya, naglampas-lampas siya ng damo doon sa kalsada. Gusto pang umiyot ko. Napaka big deal sa aming mag-asawa yung yung ganyang bagay. Gustong araw-arawin. Hoy, tiguwang natin dalawa. Uy, mga matanda. Tingnan mo yung anak natin. May dalagat binata na tayo. Di ka ba nahihiya? Sabi niya, hindi pa daw kami tiguwang at saka mga bata pa daw kami. Uy, yung utak mo. Saan? Nasa ulo? Ay, nasa talampakan. Maglakad ko. Puntahan ko siya doon sa Nakita na naman niya yun na bagong bihis ako. Usbong na naman yung yun. Usbong na naman yung niya. Feelings niya na parang kabayo. Puntahan natin siya. Thank you for watching. Salamat sa aking pakikinig sa my everyday lifestyle dito sa Pakistan as a plain second wife. Salamat and subscribe my YouTube channel Rosana Elias and please follow my FB page Rosana Elias ang second wife. Bye! God bless!